Hallelujah. Amen. So, gagalak po ba kayo na nandito kayo ngayong gabi? Amen. Yan, sana. Sana tuloy-tuloy na ang mga amen na yan hanggat matapos kasi iba ang ating aaralan ngayong gabing ito. At ito po ay isang katotohanan na kung saan na palalayahin ang bawat isa sa atin. Sapagkat last week, pinag-usapan po natin yung devil scheme na kung saan ang pamamaraan ng kaaway na lahat ay ating narinig at ang mga estratiya ng ating kaaway na kung paano siya kumilos at gumalaw. At ito pa rin ho ang ating aaralin ngayong gabi. At ito ay isang buwan na kung saan ang lahat ng ating aral ay nakatai doon sa scheme ng kaaway. At ang bagay na kung saan ito ay umaagaw sa ating pag-usad bilang isang matagumpay na Kristiyano. Sa gabing ito, ang ating pong aralin ay beware of greed. Ayan. Greed, na kung saan ang greed ho ay isang pintuan na pagbubukas o greed, the open doors in sinning, na kung saan ito ay pwede kang magkasalat mahulog sa kasalanan sa pamamagitan ng kasakiman. Sabi ko na mananahimik ang lahat kasakiman. At ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay kasakiman. At dito, sabi nga sa ating babasahin, greed, intense and selfish desires for something, especially wealth, power, or food. At dito po, tinutukoy niya ang kasakiman ay nauukol sa isang bagay na kung saan tinuring dito ang pera. O kaya naman ay ari-arian, wealth, or power, yung kapangyarihan. At hindi lang ho yun, maging sa pagkain. Ibig sabihin, katakawan. Ang katakawan ay isa rin greedy. Kasi kung matakaw ka sa pananalapi, wala kang hinto. Pagod ka na at gusto mo pa. Kaya katakawan talaga. Amen? Oy, sabi ko na may nayayang amen. Huwag ho kayong mag-alala. Sa atin lahat itong sermon na to. At hindi ako nagpaparinig sa bawat isa sa inyo, kundi pinariringgan ko ang kabuhan na kung saan na sinasaraan tayo ng pakinig ng kahaway na si Satanas at tayo ay dinadaya sa kanyang scheme. Amen? Oh, malakas na. Amen. Praise the Lord. And being greedy means you want more and more of something, especially money, but you can be greedy for just about anything, including food, drink, or fame. Yung vocabulary.com po kinuha ito sa dictionary. And sabi nga, kasakiman, kasibaan, katakawan, kayamuhan. At ito po, puro kung atin pong titingnan ang ating lesson ay, ang kasakiman ay kasibaan, yung masiba, yung katakawan, yung sobrang takaw, at kayamuhan. Ito yung malalim na definition ho ng greedy o kasakiman. Kumisan, maaaring ito ay nangyayari na subukan nyo na lang sa buffet. Ayan. Buti nagsara na yung mga buffet dahil sa pandemya. Pero kapag nakakita ka sa pipili ka doon, maraming plato May platito, may medium, may large. Pero makita mo yung tao, titingnan nila, kukuha sila yung pinakamalaking plato. Then naka-survey na lahat yan. Ayun, masarap yun. Mamaya yan. Japanese muna. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na nangyayari sa katotohanan na kung paano ang kasibaan ay nag-uudyat o nagtutulak sa tao na gusto mo pa. Kuminsan nga, kukuha sila ng marami, ayaw niya pala yung lasa, pero hindi naman niya kakainin. Bakit po nangyayari yun? Dahil nga sa isang puso na mayroong pusong kasakiman. Gusto niya yung siya lang. At hindi lang ho yan. Greed is a noun that accountable which refers to the strong desires for something such as money. Yung marugdo, yung pagnanais, yan ay bunga rin ng kasakiman. Yung ininanais mo ang isang bagay na basta't kahit anong mangyari, makuha ko ito. Yan. At magsisikap ako. Mayroon pa rin hong
along kasakiman yan. At yan ho ay isang marubdo na kung saan inanais mo ang isang bagay. Walang contentment. Hindi ka makontento. At ang sabi pa ng vocabulary is possession, it's than you need. Sabi niya, greediness is a noun that is accountable which refers to the act of being greedy. Kaya dito po makikita natin na greediness is a synonym of greed. Yung greediness, yung synonym niya talaga, greed. Sakim ka talaga. As a noun of difference between greediness and greed is that the greediness is the state of being greedy. Ito yung nakaano sa dictionary. While greed is a selfish or excessive desire for more than is needed or deserved. Yung meron na, gusto mo pa. Yung hindi ka makontento na meron ka ng isang bagay na ganito, pero kamukha lang yon at gusto mo pang naisin yung modelo. Kasi pagpalagay na lang natin sa mga cellphone. iPhone 13, di ba? Pagkatapos ng iPhone 13, inaabangan na naman yung 14. At mga ilang araw lang ay lalabas na yung 14. Baka by 2023, yung 15 na yung lalabas na naman nun. Ibig sabihin, hindi mo makontento ang tao. Laging meron at meron siyang gusto o laging gusto niyang nauna. O sino ngayon ang hindi greedy dito? Ako lang ata ang greedy. Sino po ang hindi greedy? Ibig sabihin, greedy tayo lahat, walang nagtaas, no? Ibig sabihin, no, meron po tayong pagka-greedy sa ating isip at puso o sa ating buhay. Hindi lang pwedeng sabihin na ito ay, ang greedy ho ay sa mga mayayaman lang. Kundi maging sa mahirap na tao ay pwede rin ang greedy. Hindi ho exempted ang isang taong mahirap dito sa greedy. Kasi, yung mainggit lang ang isang tao, yun ho ay isa ng bagay na kung saan ay patungo sa greed. Di ba, nahihinggit ka pagkatapos ay gusto mo rin magkaroon, greedy ho yun. Kaya kinakailangan na tayo ay mag-ingat dito sa kaugaliang ganito. Sabi nga, mayroong isang kwento sa Biblia kung papaano at sa aklat ng Lucas, yan. Sa aklat ng Lucas, chapter 12, verse 13 and 21. Ito ay isang mayaman na haling o isang apules rich man na kung saan habang nagkukwento o habang nangangaral ang ating Panginoong Yesus, bigla na lang sumulpot ito sa kanyang harapan. At ang sabi niya, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." And 14, Jesus replied, "Man, who appointed me in a judge or an arbiter between you?" Then they said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possession." And they told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He though to himself, "That shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up in many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get you? Have prepared yourself. This is how will be with wherever store up things do in themselves, but is not rich toward God." Ito pong kwentong ito ang isang mayaman na napakayaman na kung saan sana buhay pa nga ito hindi siya patay Hindi namatay sana Pero dahil sa kanyang kasakiman, ibig sabihin, siya ay nagtanim, umani ng marami, at nakita niya ang kanyang kamalig ay maliit, puno ng kamalig. Subalit,
nahisip niya kung anong kanyang gagawin ay sisirain niya ang maliit na kamalig at pagkatapos ilalagay doon ang lahat ng kanyang inani at sinabi niya sa kanyang sarili, at ngayon, mag-iimbak ako, iinom na lang ako, kakain at magsasaya. Pero anong sinabi ng Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, hangal, at sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Sino ang makikinabang sa maiiwanang yan? Alam niyo po, napakadaling sabihin na ang isang tao kapag mayroong posesyon o mayroong yaman ay, kapag ito ay tinanong mo, sasabihin niyang, iiwan lang yan eh. Yan. Yung isang tao, at ikaw ay successful na, napakayaman mo, tsaka marami kang sasakyan, marami kang ari-arian, marami kang negosyo. Sasabihin niya, Pastor, iiwan lang po yan. Walang permanente dito. Iiwanan lang yan. Yes, totoo. Pero yung kanyang sinasabi ay hindi niya pinamumuhay sa kanyang sarili. Madaling sabihin na iiwan lang, pero yung katotohanan ay hindi mo ito may express sa iyong sarili na kakitaan ka ng totoo na pagsasalita doon sa iyong sinasabi. Kaya kung minsan, madaling sabihin na iiwan, pero gaano kabigat at gaano ito kahirap na gawin mong makatotohanan na ito ay iiwan. Ito, kasi nga, kung makikita natin ang lalaking ito, sabi niya, bigla na lang, nangangaral ang ating Panginoon. Maraming sinasabi ang ating Panginoon at siya'y nangangaral. At pagkatapos ay bigla siyang sumulpot. Ang sabi niya, Guro, pagsabihan mo ang aking kapatid na atiin na namin ang aming mana. At alam niyo po ba na wala sa eksena ang kanyang pinapanukala sa ating Panginoon o ang kanyang request. Ang sabi ng ating Panginoon, men, kaya kapampangan po, pong kasanting pakaramdaman, tauke ka. Abang ako'y nagsasalita, pagkatapos sumulpot ka, iba yung, tauke ka? Men, sabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, dito bakit sinabi ng Panginoon yon? Kasi nga, doon sa desire ng kanyang puso, kaya niya sasabi, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Bantayan mo ang iyong sarili sa lahat ng bagay na kasakiman. Ibig sabihin, ang kasakiman ay hindi pumipili ng mga bagay na kung saan naninanasa ng tao. Everything na nakapahikot sa atin, na bagay na iniisip natin, ito ay kailangan natin, yan ay mayroon pagkakataon na magamit ng kaaway upang ikaw ay maging sakim. Tingnan nyo na lang ngayon, mga sasakyan, mga bahay, hindi makontento ang tao. Kaya nga sa gabing ito, alam ko na walang masyadong kumikibo, inanam naman salita ng Diyos bawat isa sa atin, pero be sure na alam ko, may ituturo ang ating Panginoon sa bawat isa't isa sa atin, sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Humingi po kami ng patnubay bawat isa sa inyo. Unawa, kaalaman at pandinig na magmumula sa iyo. Panginoong Hesus, magpala ka sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin at turuan na mabuksan ang aming mga pakinig at puso. Unawa sa iyong salita upang ito, Panginoon, ay tumimo at malayang kumilos sa aming mga buhay. Ay magdadala po ito, Panginoon, ng isang malusog na pananampalataya at kagalingan sa lahat ng uri ng mga bagay na mayroong adiksyon at bagay na minimithi na hindi nakakalugod sa iyo o karamdaman man, Panginoon, na ito ay kaya mo pong pawiin sa gabing ito sa bawat isa sa amin. Ayahan mo po ang bawat isa na nagtungo rito at ang pamilya ng iglesia, maging ang nasa online, Panginoon. Magpala ka po, Panginoon, sa iyong salita. At ako pong iyong lingkod, O Diyos, itago mo ako sa iyong pagka-Diyos. Ikaw, Panginoon, ang magsalita sa lahat ng sasalitain ko na mayroong kapangyarihan. Ikaw pong magbigay ng unawa at ang lahat ng makikinig sa gabing ito ay mayroong kapakinabangan. Salamat po sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa makapangyarihang pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.
Sabi ko nga po, ang bagay na greedy na pinag-uusapan natin ay isang pagbubukas ng pintuan sa kaaway upang tayo ay magkasala. Kaya, kung hindi ka greedy, ibig sabihin nun, mayroon kang satisfaction sa iyong sarili. Yung satisfied ka, komportable ka na, sapat na yon. At ang lagi mong pinamumuhay ay mayroong kapayapaan. Subalit, kung ikaw ay mayroong laging pangangailangan, ibig sabihin yun, nangunguna at yun po ay umuusbong sa ating pag-uugali ang isang pagka-greed. Kaya, bantayan po natin. Ang sabi nga ng ating binasa, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Ibig sabihin, all kinds of greed na kung saan na marami ang pamamarahan ng kasakiman na ginagamit ng kaaway sa atin. Yun nga lang na yung iba, meron na pagkatapos ay mag-attempt pang magsugal. Ibig sabihin, greedy rin yun. Inaagaw mo yung hindi para sa'yo o meron kang intensyon na mapunta sa'yo ang hindi sa'yo. Kaya anong mangyayari doon sa mga nagsusugal? Napapariwara. O kaya naman yung envy, yung selos, ayan, yan ho ay patungo rin sa greedy. Yung kuminsan ay nahihinggit. Buti pa sila, mayroon na silang bahay, nakabili na. At nakapagpagawa na. Tayo hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Ibig sabihin, yun ho ay greedy rin. Kaya hindi ho ang mayaman lang ang mayroong kaugalian na greedy, kundi yung mahirap na tao ay mayroon din kaugaliang greed. Na kung saan lahat tayo ay walang exemption sa ganitong pag-uugali, kaya pinababantay ng ating Panginoon. Amen? Yan, lumalakas na. Life that does consist in an abundance of possession. Hindi usukatan kung ano ang ari-arian mo bilang isang mananagumpay na Kristiyano. Ang sukatan dito ay yaong mayroong kang kapayapaan at komportable ka na sa buhay. Yaong kasapatan na kung saan, kung ano ang nasa sayo ngayon ay pagyamanin mo. Kung ano ang nasa sayo ngayon ay pagkasyain mo. Kaya nabanggit rin ni Bishop ng kaninang umaga, sabi, ang mga kasabihan ng mga lumang kasabihan na habang maiksi ang kumot, magtiis, mamaluktot. Ibig sabihin, kung hindi pa kakasya, doon ka pa lang. Hindi naman yung sinasabing yung buhay parang isang nagkukumot. Hindi ho. Kaya lang nila sinabi sa kasabihang yon, mayroon kang pagpipigil at mayroon kang pagtitiis at mayroon kang ginagawa na kung saan huwag mo munang isipin na ang mga bagay na hindi magkakasya sa iyo. Subukan mong malamig ka pagkatapos ay maiksi yung kumot, litaw yung paa, tsaka hindi ka makomportable, di ba? Malalamigan ka rin. Nakalitaw yung ulo, nakalitaw yung paa, pagkatapos, kung sobrang lamig, malalamigan ka rin. Pero, kapag ito'y maiksi at nakabaluktot ka, makukomfort ka. Kaya yun ang kasabihan na kung saan, abang maiksi ang kumot, magtiis bunang mamaluktot. Amen? Amen. At dito po, sabi nga, sa ating inaaral, ang mayamang ito, na wala man sa pinag-uusapan, bigla siyang sumulpot at sabi nga sa ating Panginoon, sige na, Lord, o Guro, sabihin mo sa aking kapatid na atiin na namin ang aming mana. At sabi nga, tao ka? Ninuy ka? Ninuy ka? Sabi niya. At ninong minye kapamalaan ka na ako. Paragawang ko ini, ang sabi niya sa salita, basahin ko po, sabi niya. Then, if does not consist in abundance and possession, and then sabi nga, and then told them to the parables, the ground of the certain rich man yielded in abundance. Ibig sabihin nito, na hindi siya nakontento. At ito ay kanyang sinabi sa parabola na kung saan mayroong isang mayaman na kung saan na hindi pa mapagkontento sa kanyang yaman. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay nagninegosyo, ayan, lahat ng mga negosyante kung minsan ay yung umiiral, yung greedy. Yung meron na, hindi sila magkasya sa sasabihin natin kapag sila'y kumikita na at gusto niya kumita pa sa isang taon na ganito, mayroong target. Kahit sino mayroong target. Kasi isa akong exporter nung una. Gayon din ako.
Greedy ako. Lagi kong iniisip na ang isang taon na to ay magkamal ako ng maraming dollars. Design ng design, hindi natutulog, gawa ng gawang ibang design, at tapos pupunta pa ng ibang lugar at makikipag-seminar pa, punta ako ng Hong Kong, punta ako ng China, punta ako ng Singapore upang mas ganon, yung trend na color, trend na style, gumagastos ka. Greedy. Bakit mo ginagawa yun? Kasi nga, hindi naman yun isang pagpaplano, kundi ang sentro doon ay greedy, na kung saan gusto mong magkamal ng maraming pera. Anong nangyari? Sabi ni Lord, hindi ka mabubuhay sa pagka-greedy, magpapastor ka. Amen. Kaya inalis niya ako sa export. At mga warehouse ko ngayon ay pinapaupa ko na. Kontento ako. Kasi inuupahan yung mga bodega ko. Yun ang aming kinabubuhay ngayon. Dati, utang dito, utang doon. Naging naging membro pa ako ng London eh. Loan dito, loan doon, loan. Kaya London. Alam nyo, hindi ka patatahimikin ng greedy at hindi ka masasatisfied. Pero, kapag ikaw ay mayroong puso at nakasentro si Kristo, mayroong kang kapayapahan at tinuturuan ka ng banal na Espiritu kung paano ka mamuhay na mayroong kapayapaan at kasapatan. Magkakasakit ka pa. Ako umihi ng dugo kasi nga 24 hours hindi ako matutulog. Pinupuno namin yung 1x40 na container, walang tulugan. 2 ship yung nagtatrabaho, may finishing. Nakaiga na lang sa simento. Halos yung mga tao na patapos gigisingin mo uli. Ibig sabihin, yun ho ay greedy. Kasi yung plano ng Panginoon sa atin, ang sabi nga sa Jeremiah 29:11, yung hindi tayo masaktan. Yung hindi tayo napapariwara. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Yung walang karamdaman, yung walang maging sanhi ng isang kasiraan sa iyong katawan. Plans to give you hope and future. Kung tayo ay makontento lamang, ito ang mangyayari sa ating buhay. Ito ay sukatan ng isang Kristiyano. Bakit hindi nangyayari ang Jeremiah 29:11 sa buhay ng tao? Kasi nauuna ang kamay natin sa kamay ng Diyos. Kinakailangan mauna ang kamay ng Diyos sa kamay natin upang sa ganon ay maganap sa atin ang Jeremiah 29:11. Pinapaubaya natin ang lahat sa Kanya. Kaya dito, sabi nga, beware of the greed. A greed is the source of all evil. Ayan. Greed is the source of all evil. Ito ang nagiging bunga ng pagka-greed. Greed is the source of all evil. 1 Timothy 6:8-10. So if you have enough food and clothing, let us content. But people who long to reach and fall into temptation are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Dito ho, makikita natin sa sinabi niya sa 1 Timothy na kung saan, for the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi mo masama ang pera. Hindi sasama ang pera kung tayo ay hindi magpapaposes sa pera. Kinakailangan na tayong magkaroon ng possession sa pera at hindi ang pera ang magkakaroon o siyang magpoposes sa tao. Meron po bang nangyayaring ganon? Meron. Maraming nangyayaring ganon. Kung minsan ang pera ang nagpoposes sa tao at hindi yung pera yung pinoposes ng tao. Kasi kung pinoposes ng tao ang pera, kaya mong utusan ng pera. Baligtad. Ang nangyayari, ang pera ang nag-uutos sa tao. Amen po ba? Kaya anong nangyayari sa sinabi ng ating binasa? Ang sabi ng ating binasa, ito ngayon ay nangyayari, for the love of money is the root of all evil. Hindi sinabi na ang pera, hindi sinabing the money is the root of all evil, for the love of money. Ibig sabihin, ang pag-ibig o ang maging gaaman sa salapi, ang siyang magiging ugat. Ugat na kung saan ng kasamaan. Ito ang nangyayari, kaya nga sabi,
Pwede ho tayong yumaman na hindi maging source ng kasakiman kung tayo ay binless ng Panginoon at tayo naman ay gagamitin sa ubasan ng Panginoon upang tayo ay maging blessing. Amen? We are blessed to blessing to others. Itong gahaman na to, tingnan nyo yung binasa natin sa parable, hindi siya naging gahaman. Anong sinabi? Imbes na ipamigay niya ang sobra-sobra, anong nangyari? Sinira niya ang kanyang kamalig. At pagkatapos niya kanya sinira ang kanyang kamalig, uupo na lang ako. Iinom, magpapakasaya, kakain. Sapagkat ako ay mayroong nakaimbak. Pero ang sinabi ng Panginoon, hangal. Haling na mayaman. Ngayong gabi, pipitasin ko ang buhay mo at sinong makikinabang sa lahat ng inimbak mo. Ito ang panawagan ng Diyos sa mga Kristiyano, sa mga tunay na Kristiyano. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Amen? Yes. Praise the Lord. Upang maging pagpapala tayo sa iba, kinakailangan na ang lahat o ang ekonomiya ay iikot. Alam niyo po, kaya hirap ang bansang Pilipinas. Marami ang mga greed na mamumuhunan sa ating bansa. Yun lang sahod na standard na pambayad sa mga tao, hindi binibigay. Yung mga SSS nila, kung minsan dinadaya. Ayaw pa nilang bigyan ng PhilHealth. Bakit nangyayari yun? Greed. Greedy sila. Kung kikita sila ng 1 billion, pagkatapos in the next year, kikita sila ng kalating billion, sasabihin nila, i-announce nila, lugi tayo. Kung kumita sila na sa susunod na taon na 1 billion, at dahil 1 billion ang kanilang kinikita, sasabihin nila, ano lang siya, sabi niya, yung break even lang. Bakit nila nasasabi yun? Kasi nga sa greedy. Ang totoong nalulugi ay yung mga puunan mo ay nababawasan. Hindi naman nababawasan ng kanilang mga puunan. Pero bakit sinasabi nilang sila'y lugi? Kasi nga sila ay greedy. Ito ang katotohanan. Masakit to talaga ang salita ng Diyos. Subalit ito ang kanyang sinasabi sa ating kalagitnaan sa gabing ito. Amen. And beware of greed. Sabi niya, greed will never satisfy you. Kailanman ay hindi ka magkakaroon ng kabusugan. Kaya sabi ko nga, hindi lang sa pagkain at sa mga ibang bagay na ninanasa ng bawat tao. Pero dito, kung minsan, yung katawan natin, di ba natin alam na ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu? Kaya kung minsan nasisira, bakit siya nasisira? Kasibaan, katakawan, na kung saan ito ang nagdadala ng pagkasira ng ating katawan. Kinakailangan na sapat lang. Ano ba ang kailangan lang ng tao? Ang kailangan lang ng tao ay mga bagay na kung saan para maging komportable siya ay mayroon siyang taanan, mayroon siyang sinusuot at mayroong kinakain. Yan ay makontento na. Kung makontento doon ng tao, mayroon siyang kapayapaan sa puso na alam niya ay punong-puno ang kanyang buhay. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinasabi sa John 10:10 na kung saan nanakawin niya ang salita, to steal, to kill, to destroy. At ito ay nanakawin niyang salita o ang pananampalataya o ang paniniwala mo na ikaw ay mayroong kasapatan doon sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon, I have come that may have life and have it to full. Kasapatan na, kagaya ng ating awit. Ang magiging kasapatan ng tao kapag nakasentro sa kanya, si Kristo. Amen po ba? Si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kasapatan. Wala hong kasapatan dito sa mundo. Lahat ng ating nakikita ng ating mga mata ay ninanasa natin. Kung hanggang saan ang nahaabot ng pagtingin mo ay nais mo na makamtan pa rin ito. Sapagkat mayroon tayong puso na kung saan ang pusong ito ay hindi nabubusog at ito ay mayroong kasakiman na kung saan ang laging iniisip ay ang kanyang pansarili. Alam niyo ho, yun nga lang nasabi nga ni Pastor Man, yung nga lang tao na KSP ay greedy na yun eh. Paano nangyari yun, Pastor? KSP lang ako, greedy. Gusto mo, sa'yo lang ang pansin eh.
Greedy. Gusto mo masentro lang yung pansin nila, ay, makalunos naman to. Gusto niya, ang gusto niya, ang attention nila ay sa kanya lang. Greedy ho rin naman. Kaya, hindi ho natin nababantayan ng ating sarili at hindi natin alam na kung minsan, mayroong inilalagay ang kaaway na unti-unti sa atin, inuusbong niya sa ating kaugalian ang isang bagay na hindi natin nararamdaman kung hindi natin babantayan ang ating sarili. Kailangan magbantay tayo sa ating sarili at huwag nating ialis ang ating pagkatayo na nakasentro lang kay Jesus. Amen. Ito ay magdadala ng kapanatagan sa bawat isa sa atin. Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ito, sinabi niya to. Sinabi ni Aring Solomon. Sinabi ng mayaman na matalinong tao na kung saan na, whoever loves money never has enough. Ang nagmamahal sa salapi ay walang kabusugan. Ang gaaman sa salapi ay masiba. Ang gaaman sa salapi ay mayroong kaugaliang matakaw sa pera. Kaya ito ang sabi ng ating binasa, ang sabi ng mangangaral ng Ecclesiastes, walang itong patutunguan na mabuti. Meaningless. 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 At ito ho ay isang bagay na kung saan na sinubukan o nasubukan na ng mangangaral ito. Sa Ecclesiastes 1:1, at ito ay pinakita in first service. Ecclesiastes verse 1, anong sabi? Mula doon, sinabi na ng mangangaral ng Ecclesiastes na kung saan, ang lahat ay walang kwenta. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Ibig sabihin, lahat ay walang saysay. Lahat ay walang kwenta. Lahat ng bagay dito na walang kwenta. Therefore, kung ano ba ang isang bagay na hindi mahihambing sa walang kwenta, yung buhay na walang hanggan na pagkatubos natin kay Kristo, yun ay hindi mahihambing sa mga mamahaling anumang inaanap ng tao. Diamante man yan o silver o gold na iahambing, sapagkat ang ating kaligtasan na ibinigay sa atin ay inango mismo ng ating Panginoon sa kanyang dugo na siyang pinagtubos sa bawat isa sa atin. Yun lang po. Pero lahat, everything meaningless. Lahat ng bagay. Paano magkakaroon ng kabuluhan ng lahat ng bagay? Greedy is like a vacuum. Everything, if the God is not center, lahat po yan ay walang katuturan kung hindi nakasentro ang ating Panginoon. And those who love money will never have enough. How meaningless you think that wealth brings true happiness? Yan ba ay magpagdudulot ng kagalakan? O makapagdudulot ba ito ng isang bagay na kung saan hindi ka magkakaroon ng kalungkutan? Temporary ang lahat ng yan. Kahit nasa iyo ang lahat ng pera. Sa palagay niyo po ba ang lahat ng mga mayayaman na sila ay hindi umihinto sa negosyo? Sila po ba ay masaya? Kung minsan pa nga, ito ang magiging dahilan na pagkaiwalay mo ng panahon sa iyong pamilya kapag ito ay iyong pinursigi at ito ay iyong ginawa sa pang-araw-araw na buhay. Masisira lang ang pamilya at magkakaroon ka ng isang pamilyang watak-watak kasi nga dahil doon sa pagkagaaman. Bawat bagay na ating ninanais at walang satisfaction, tayo ay nagiging greedy. Greedy na kung saan na kinakailangan na ito ay malaman ng bawat isa na ito ay sisira sa ating buhay. Sabi nga sa Ecclesiastes, Proverbs 27:20, hell and destructions are never full, so the eyes of man are never satisfied. Hindi masasatisfied. Kaya sasabihin ng iba, minsan na, ay ito maganda. Yung mga kabataan nga, minsan na nakakita na ng mabait na girlfriend, pero nakakita siya ng higit na maganda at mas mataas ang pinag-aral, iniwan yung isa pagkatapos hindi na satisfied, doon na naman susubukan niya. Wala hong katapusan
ang pagkasatisfied ng tao kapag siya ay mayroong greedy. Hindi masasatisfied yan. Kahit ano. Ecclesiastes 1:8 sabi nga, everything is wearisome beyond description. No matter how much we see, we are never satisfied. No matter how much we hear, we are not content. Tama nga naman. Lahat ng bagay na ating narinig, ay doon, sabi niya, doon, ang ganitong negosyo ay patok. May negosyo na siyang binabantayan at may negosyo na siyang umaandar na ito ay kumikita kahit papaano naman. Pagkatapos mabalitaan lang, ang ganitong negosyo ay malakas. Kahit hindi niya alam yan, gagaya yan. Bakit siya gumaya? Greedy. Hindi ko na-satisfied doon. Kagaaman, kasakiman. Gusto niya na kahit sa papaanong paraan kung minsan, ito ay kanyang makuha. Alam niyo po ba, sabi nga ng salita ng Diyos, dahil sa kagaaman, sa pananalapi, ang iba ay napaiwalay na sa kanilang pananampalataya. At lubusan ng hindi nakita sa bahay-sambahan. Kasi nga, ang kanilang kaabalaan ay nasa negosyo, ang kanilang kaabalaan ay nasa kaperaan, at ngayon wala na silang panahon doon sa kanilang espiritual na buhay. Anong sinabi ni Solomon? Meaningless. Meaningless. Vanity, vanity. Walang kwenta, walang saysay. Kaya, itong fool's man na doon, kung saan itong hangal na taong ito, ang sabi pa nga ng ating salita, manain mo man ang kabuuan ng mundong ito, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapamak. Wala rin. Ito ang katotohanan. Yun ay sinaklaw na, ang mundo na. Hindi sinabing ikaw ay maging bilyonaryo. Sa'yo na ang buong mundo. Sa'yo na, pag-aari mo na ang lahat ng kayamanan ng buong mundo. Pero kung ang kaluluwa mo ay mapamak, wala ring kwenta. Ito ang katotohanan. Paano mangyayari yon? Mangyayari lang ang isang bagay na mayroong contentment. Sabi sa Ecclesiastes 1:8, everything is wearisome. Sabi nga, beyond description, no matter how much we see, we are never satisfied. No matter how much we hear, we are not content. Hindi tayo magiging kontento. Kaya anong mangyayari sa buhay natin kapag ito ay tuloy-tuloy? Ito ay makapaghahatid ng isang kasiraan sa iyong buhay at hindi lang yan sa kabuuan ng iyong pamilya. Greed will destroy you and your family. Masisira. Sisirain niya. Luke 12:19-21. Ituloy po natin. And I said to myself, sabi niya. At alam niyo po ba na ang mayamang ito ay hindi man nagtanong sa kanyang sarili nung siya ay umani ng marami, ay hindi man nagkumonsulta sa Diyos o ang tinanong niya ang kanyang sarili. Kung ito ay natatandaan niyo doon sa ating binasaan, sabi niya, ganito ang gagawin ko. Yan. Hindi man kumonsulta sa Diyos Ganito ang gagawin ko. Yung tanong niya, sinagot niya. Sisirain ko ang lahat ng kamalig at ngayon ako'y magtatayo. Pero alam niyo po ba ang isang tao na mayroong kaisipan na hindi greedy, kinukonsulta niya sa Diyos. Kung gusto mong yumaman at hindi naman po masama ang pagyaman, habang ikaw ay yumayaman, ang tanungin mo muna ang Diyos na nagbibigay ng yaman sa iyo. Lord, bakit mo ako binibless? Ano ang aking gagawin? Ano pong gagawin ko sa mga blessing na to? Bakit mo ako binibless? Yung iba, binibless ako ni Lord. Ang dami kong blessing. Ganito ang gagawin ko. Siya mismo ang sasagot doon sa ibinigay ng Panginoon sa kanya at bibigyan niya ng katanungan ng kanyang sarili pagkatapos sasagutin. Ganito ang gagawin ko. Papasok na doon ang pagka-greedy. Pero kapag ikaw ay yumayaman at hindi mo sinarili ang iyong pagyaman, kapatid, at ito ay iyong pinagkatiwala sa Diyos kung anong gagawin mo, instantly sasagot ang Diyos. Amen. Sasagot po. Hindi pwedeng hindi sumagot ang Diyos. Sasagutin ka niya. Maaaring sasabihin ng Diyos sa iyo, kapatid, tingnan mo ang mga nangangailangan sa iyong kapaligiran. Tingnan mo kung paano mo ako mabigyan ng kapurihan. O tingnan mo kung ano ang pangangailangan ng iglesia. Tingnan mo
kung ano ang magagawa mo sa mga institusyon. Tingnan mo kung paano ang magagawa mo sa mga ibang mga grupo na kung saan sila ay yung matutulungan. Pero hindi ganoon ang tao eh. Ano mo, kasakitan kayo ni. Ayoko nga, nag-irap ako. Lalo na kapag nakita mo yung binibigyan mo, inisip mo na hindi siya karapat-dapat. Halimbawa, binigyan mo siya, medyo nakita mo, hirap siya pagkatapos binigyan mo. Pagkatapos mong binigay yung pera, mamaya dudukot siya ng sigarilyo, maninigarilyo. Sasabihin mo sa iyo, sarili, nagsisisi ka. Bigay kayo pa kayo ito. Sisindiyam. Alam niyo ho, isang bagay na kung saan na pinapangunaan mo ang Panginoon. Ang mga bagay na yon ay hindi mo na dapat ikasakit sa iyong kalooban sapagkat gumawa ka sa tao ayon doon sa pasya ng iyong puso na ang nag-utos sa iyo ang banal na Espiritu. Kasi kung gano'n titingnan mo, pipili ka eh. Hindi maaalis sa iyo yung greedy. Pumipili ka eh. Pipiliin. Itong taong ito, alam ko, walang bisyo ito. Kung lahat ng tutulungan mo yung walang bisyo, nakalimutan mo ang sinabi ng salita ng Diyos, na ako'y dumating dito para sa mga makasalanan at hindi sa mga banal o matuwid. Dumating ako rito para sa mga may karamdaman at hindi sa mga magagaling. Hindi tayo magkakaroon ng isang pananaw na kagaya ng pananaw ni Kristo. At paano mo ngayon masasabi sa iyong sarili na susundin mo ang sinabi ng ating Panginoon, nung ako'y nagugutom, ako yung pinakain. Nung ako ay ubad, ako ay yung biniisan. At nung ako ay nasa karamdaman, ako ay iyong pinagaling. O nung ako naman ay nakabilanggo, ako yung dinalaw. Kaya yung mga apostol sabi na, Lord, kapilan milyari ito. Tandahan ninyo, ang ginawa ninyo ng malihit na bagay sa inyong kapwa ay sa akin nyo ginawa, ang sabi ni Kristo. Ang pagtulong ho ay isang bagay na nagmumula sa Diyos na walang pagpili. Kung minsan pa nga, criminal yan eh. Alam mong criminal pero gusto ng Diyos, tulungan mo siya. Bakit pinagagawan? Sapagkat ang nagudyok ang banal na Espiritu at ito ho, ang udyok na to ay mayroong isang daladala na kapangyarihan ng Diyos sa kanya at siya ay mabago kapag ito ay nangyari. Hindi ikaw ang magbabago. Kaya tayo nahihirapan kung minsan sasabihin natin, di nang kaya bayang may bayo. O mali na yung motibo mo. Parang gusto mo siyang baguhin. Bigyan mo siya sapagkat ang nagudyok sa iyo ang Diyos. Hindi ang iyong sarili. Upang hindi mabigat. Ay paano po yan, Pastor? Hindi po namin maintindihan. Kapatid, kapag ikaw ay nakasentro sa ating Panginoon, mismo ang banal na Espiritu ang mag-uudyok sa iyo at hindi ang iyong sarili. Sapagkat ang iyong sarili ay kukwentain mo yan. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay, wala kang nararamdaman sa iyong sarili at ibibigay mo na diretso yan. Wala nang kwentaan yan. Amen? Naranasan niyo po ba yung ganon? Patuloy niyo pong gawin kung nararanasan niyo yung mga ganon. Kasi nga, ito ay isang bagay na nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang bunga ng mga biyayang tinanggap natin sa ating pagkaligtas ay magbubunga ito ng mabuti at ito ay usbong lamang at udyok ng banal na Espiritu sa iyo, kaya mo ito nagagawa, kapatid. Kaya, kailangan ho, pag-aralan ho natin ang ating mga sarili kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Greedy destroy your family. Sabi nga sa Luke yun, ang ating binasa. And I'll say to myself, you have plenty of grain. Ito sabi niya, I'll say to myself. Ito ang sasabihin ko sa aking sarili. Nagtanong siya pero sinagot niya ang kanyang sarili. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up in many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get you have prepared for yourself. This is how it will be with whoever stores up in things themselves but is not rich toward God. Kaya kinakailangan na anyayahan mo ang Diyos, kapatid, upang sa ganoon, habang ikaw ay yumayaman, nagkakaroon ka
ng isang kapayapaan sa puso at habang ikaw ay yumayaman, alam mo ang iyong ginagawa sapagkat ikaw ay nagiging blessing sa ibang tao. Ito ang ginagawa ng Diyos sa mga taong walang greedy. At upang sa ganon ay makaiwas tayo sa lahat ng pagkawasak sa ating mga kanya-kanyang tahanan. And Proverbs 15:27 sabi niya, the greedy brings ruin their household. Hindi lang the whole family. Ibig sabihin, kasama na yung mga kasambahay. Lahat ng kabuuan na nandun sa bahay. Kapag greedy ang isang tao, kasamang masisira yan. Kahit na yung mga katulong. Ay damay sila, pastor. Opo, damay sila. Damay ang mga katulong. Hindi lang yun, pati mga aso, damay pa rin. Mapapabayaan ang lahat kasi nga, sirang-sira na yung bahay. Yung dating malinis na bahay na maayos, dahil sa pagka-greedy at nag-away-away, kasi nga, isang titulo lang yun. Pagkatapos sabi ng magkakapatid, aatiin na natin. Aatiin na natin, ibenta na lang natin. Masisira ho. Nakita ho natin? Kung minsan pa nga, yung iba, meron na, 7 magkakapatid. Meron na, mayaman na yung isa. Pagkatapos, yung isang kapatid ay wala naman na kakayaan. Di pa mabigay sa doon sa walang kakayaan. Swelo na naman. Bunso ko sabi nga. Lalaki ko. May ganyan hong pananaw ang isang tao sa pagka-greedy. Pero yung anak ng Diyos, na kapag meron ka na at alam mong pinagpapala ka, pwede kang magparaya. Magparaya ka na. I-wave mo na yung sayo at ibigay mo na doon sa kanya. Amen? Buti na lang at walang away dito. Pero yung iba, ginagawa ko nila yun. Minsan pa nga, mapupunta pa sa korte. Ilan kayo? 7. Sino-sino kayo? Magkakapatid po. Magkakapatid kayo? Anong nangyari? Aatiin po namin ito. Pinag-usapan nyo na ba na kung sinong mayaman, pwede nang hindi kumuha? Ay, hindi pwede. Sama na kailangan pare-parehas. Patigasan. Greedy. Greedy ho yun. Sasabihin niya, swelo na naman ni sinalagpe. Arpa. Yung pang sasabihin pa nila, yung third party pa, yung kaswelo na yung sinalagpe, BME Karela. Alam niyo ho, sa katotohanan po, ang kaisipan ng tao ay hindi masasatisfied kapag hindi nakasentro ang ating Panginoon o ang Diyos sa atin. Maliban na ilagay natin na tayo ay mamuhay sa spiritual, hindi natin kakayanin ang lahat ng yan. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakapagbibigay ng kasapatan sa ating mga buhay. Wala nang iba. Hindi ka pwedeng isatisfied ng mundo. Gusto mo pa? Milyonaryo ka na, magbibilyonaryo ka pa, mag-trillionaire ka pa, wala ka pa rin ito. Kaya, minsan mayroong nga ang kwento Ang sabi raw niya, sa kasaysayan ng tao, sabi nila, walang maidadalang kayamanan ang namamatay. Pero ako, kapag ako'y namatay, sa sobrang yaman, atiin mo, sabi niya sa kanyang asawa. Paano? Kung bilyon yan, yung kalating bilyon, padala mo sa akin. Anong padadala? Yung mga material. Hindi, pera. Huwag mong padala yung mga kotse, TV, o bahay. Hindi naman pwede yan. Sabi. Pera na lang, sabi niya. Ganun ba? Sabi niya. Bakit? Gusto kong ma-break ang kasaysayan ng mundo na mayroong madadala ang tao. Sabi. Aba? O sige, sabi niya, sumumpa ka. Kailangan dadaling ko yung kalahati ng aking kayamanan sa aking pagkalibing. Sige, sabi ng mabuting asawa. Sige, payag ako. Sumumpa ako. Namatay. Pagkatapos, sabi ng kanyang mga kapatid, yung sinumpa mo sa kapatid namin, ibigay mo ha? Oo. Patunayan, nakahanda na nga ganun ba? Sabi. Nasaan na? Nasa loob na ng atawul niya. Sabi. Hindi namin nakita doon Di ba, kalahating bilyon yung tingnan nyo, yung cheque, mayroon doon. Kalahating bilyon, nasa kanya doon. Pinadala niya. Akala niya ma-break niyang kasaysayan, pero hindi niya alam, wala namang bangko doon sa kanyang pupuntaan.
Talagang makatotohanan po na kapag ikaw ay namatay, wala kang maidala. Amen. Kahit anong pamamaraan mo. Hindi na check, post-dated. Hapa yang aldo makaburol. Hapa yang aldo makayo, karasnitan ka. Hindi niya nadala. Nadala niya yung check. Pera nga naman yun. Pero anong mangyari? I-encash ba niya sa bangko yun? Kapatid, totoo na wala tayong maidadala. Kahit anong gawin natin. Kaya, kinakailangan sa ating kaisipan, papanatiliin natin na maging buo ang pamilya. Kung mayroong sigalot sa mga ari-arian, ikonsultain mo muna ang Panginoon. Lord, kailangan pa ba akong makisali dito? Binless mo na ako, kailangan pa ba akong makisama doon? Sabi ni Lord, wag na. Ang gawin mo, mag-repair ka sa kanila. Yun ang pinakamainam. Pero pagdating mo doon, sasabihin ng walang-wala, Kuya, kung aatiin natin ito, ganito na lang eh. Halimbawa, 800 square meter, 8 tayo, tigwa 100 square meter na lang tayo eh. Maglalagay pa tayo ng daan sa gitna. Sasabihin ganon. Liit na lang eh. Wala akong magawa. Yun ang partiyan ng nanay yan eh. Hindi pa rin nila mabali-bali ang pagka-greedy. Subalit, landahan mo natin sa Panginoon ay hindi kaaya-aya ang may kaugaliyang pagka-greedy. Anong nangyari doon kay Sapira? Yan. Sa kwento, si Sapira at si Ananias. In the book of Acts na kung saan ang lahat ng mga tao ay nagkakaloob sa apostles. At sila ay may daladalang kaloob, bawat isa. Ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian. Pero itong mag-asawang ito, si Ananias at si Sapira, ang ginawa na, napag-usapan na, ibenta natin ang ating isang lote na hindi natin gagamitin. Oo, sabi niya, upang sa ganoon ay sumikat tayo sa harapan ng mga apostles kay Pedro at saka sa mga Kristiyanong kagaya natin para tularan nila tayo. Aba, yung motibo nila ay pasikat. Nung nabenta ang lupa, anong nangyari? Anong sabi ni Pedro? Ang sabi ni Pedro kay Ananias, Ananias, ito ba talaga ang buo ng pinagbentaan? Ay opo, nagsinungaling ka sa banal na espiritu at hindi ka naging tapat. Kaya anong nangyari? Sabi, basahin natin. Did I belong you before I was sold and after it was sold? Wasn't the money at your disposal what you may think doing such things you have not lied just a human being but to God? Ano ang nangyari? Bumulagta siya at siya ay namatay. When Ananias heard and fell down and died, and great fear seized all who heard what he had happened. Sabi niya, nung parating siya, Ananias, sabi ni Pedro, yung bang pinagbentaan ay totoong yun lamang ang amount o ang presyo? Aba, opo. Ayan na, paparating na ang naglibing sa asawa mo at ikaw naman ang susunod na ililibing. Natumba si Sapira. Bakit? Matakaw sa pera. Bakit namatay si Sapira? Kasi nga, itinago niya ang pera at hindi niya ibinigay yung pinangako niya sa kabuuan na para sa Diyos. Kapatid, kung minsan napakabilis nating mangako at gitlalo sa ating Panginoon. Yayaman lang ako ng ganito. Magkaroon lang ako ng 1 milyon, meron akong ibibigay sa church. 1.1 million na nga yung nasa iyo, hindi mo pa binigay. Gusto mo bang maging sa pera? O Ananias? Kapag tayo mangako sa Diyos, kinakailangan isipin nating mawigi at itanong natin sa Diyos. Kapatid, ito ang katotohanan. Kapag ikaw ay nangako sa Diyos at hindi mo tinupad, mahirap ang blessing na dadaloy sa iyo. Dahil nawalan ka ng katapatan. Bakit ko po sinasabi ito? Upang sa ganun ba, na tayo ay mangako at pagkatapos ay magdala? Hindi ho.
sinasabi namin ang katotohanan upang sa ganon ay maging biyasa tayo at maging marunong kung paano tayo mangako sa Diyos. Kapag nangako ka sa Diyos ay huwag kang padalus-dalos sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Sapagkat ang pangako mo kapag hindi mo tinupad, isang sumpa ang darating sa iyo. Ako mamiya, pastor, makanyang pala pakaisipan kayo pa. Nasa iyo yan. Ewan ko sa iyo kung anong deal ni Lord. Pero hindi ganyan ang deal ni Lord. Ang deal ni Lord sa iyo, bigyan mo ko ng kapurihan sa iyong kayamanan, ang sabi ng Panginoon. Amen! Ito ang deal ng ating Panginoon. At habang ikaw ay gumaganap at gumagawa doon sa gusto ng Panginoon, lalo kang pinagyayaman at hindi ka kakulangan kailanman sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng blessing. Amen. Alam niyo kung ministering maganda yung daluyan ka ng blessing. Ay, pastor, makapagalpuy tayo, mami, kang mami. Mga kapatid, kung ikaw ay daluyan ng blessing, ano ang assessment mo sa buhay mo? Ibig sabihin, hindi ka nawawalan. Kasi nga, bigay ka ng bigay, hindi ka, meron bang nagbibigay na dito na walang maibigay? Pangako, mga salita lang yun. Pero yung totoong nagbibigay, abang ikaw ay nagbibigay, merong binibigay at merong nire-replenish ang Panginoon. Ang pag-replenish ng Panginoon, pangako niya, hindi lang 100 folds. Kundi ito'y walang limit ang ibibigay ng Panginoon kapag ikaw ay nagkaloob sa Kanya at walang hinto ang iyong pagkakaloob. Sapagkat ang sabi nga ni Paulo, huwag kayong maghimangot sa kagagawa ng mabuti at sa uling panahon, kayo naman ay aani. Ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga kapatid, huwag tayong maging greedy. Sapagkat kapag tayo ay naging greedy, isang sumpa at pagkawasak ng tahanan ang ipinasok natin sa ating pamilya. Sabi nga, dito sa Proverbs 15:27, the greedy brings ruin their household, but the ones who eat bribes will live. At ito, sabi nga, ang kabuuan ng pamilya ay may apektado sa mga ganitong pangyayari. And Proverbs 28:25, sabi nga, greed causes fighting, quarrel, no more peace. Yun ang sinasabi ko sa mga mana, sa mga pag-ati-atian o sa mga bagay. Yung mga masasama old dapper na lang Pag sila ay greedy, anong mangyayari? Sila rin ang magpapatayan. Sinabi natin dito, atiyan Pero nung inatiyan, sabi ng iba, hindi. Ako yung nagplano, pagkatapos ati tayo. Greedy. Anong mangyayari? Quarrel, fighting. Nag-aaway po at wala akong kapayapaan. And Proverbs 28:25, greed causes fighting, trusting the Lord leads to prosperity. Kanino tayo magtitiwala? Kay Lord. Anong dala niya? Pagpapala. Kapag tayo nagtiwala sa Diyos ay may dalang pagpapala. Amen? Proverbs 11:28, those who trust in the riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Yung mga taong matuwid, yung hindi nandaraya sa mga negosyo o bagay na kung saan abang sila'y pinagpapala, sila ay parang isang alaman na nakatanim sa tabi ng ilog na laging sariwa ang kanilang mga dahon at hindi natutuyuan. Ibig sabihin, punong-puno sila ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Ito ang naisin natin upang sa ganoon, hindi tayo haabot sa greed will destroy you and your family. At Psalms 62 verse 10, sabi nga, don't make your living by extortion or put your hope in stealing. And if your wealth increases, don't make it the center of your life. At kayo naman po na mga negosyante, habang kayo ay yumayaman at habang kayo ay pinayayaman ng Diyos, ang sabi nga, don't make it the center of your life. Jesus is the center of our life. Amen. Hindi yung kayamanan. Kahit anong gawin mo sa kayamanan, ang may hawak ng buhay ang ating Panginoon. Kaya yung iba, kala nila, kung pastor niya, kaya po buring milala ko, bank account kung laman po, sakit kami. Huwag niyong sabihin yun, kapatid. Alam niyo po ba na kapag
ang nasa isip ninyo ay, kaya ako naghihimbak o kaya ako nagse-savings, baka pagdating ng pagtanda ko, ako'y nagkasakit, wala akong makuha. Magkakasakit ka rin. Kasi pinag-andaan mo eh. Kung sinasabi mo kapag ikay mag-birthday ka pa mo 60, balo magsaya ka, ngayon pala may sakit ka. At ang tinipon mo, may gisan lang. Sumpaho yun. Kung sasabihin mo sa iyo sarili, kaya ako naghihipon upang meron akong maipon at upang meron akong pantulong. Amen. At ang gagawin ng Panginoon, lagi niyang nilalagyan yan ay hindi ka mauubusan, kapatid, sapagkat ang motibo mo ay pagtulong at pagbigay ng kapurihan sa Diyos. Pero sinabi mo na ikaw ay nag-iipon para sa iyong sakit, 100% darating at darating yun. Kasi nga, iyon ang nasa ng iyong puso. Kaya palitan natin. Bakit tayo naghihipon? Bakit tayo ngayon ay nagninegosyo? Upang mabigyan natin ng kapurihan ng Diyos. Sa ganoon, yumaman ka man ng bilyon-bilyon, ay hindi ka mapariwara at hindi ka maging greedy sapagkat alam mo kung saan patutunguan ng pera mo. Amen. Ito ang katotohanan. Kaya kapatid, hindi masama ang yumaman. Nasa sa atin lang kung paano natin i-handle ang kayamanan na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kaya, beware of greed. Greed is the source of all evil. Tandahan natin. Ito ang magiging source ng kasamaan kapag tayo ay greed. Greed will never satisfy you. Never make you unhappy life. Hindi ka masasatisfied. And greed will destroy you and your family. Hebrews 13:5 sabi nga, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Be content with what you have. Ano ang nasa sa iyo ngayon? Kontento ka, kapatid. May lumakang sasakyan, pwede pa. Hindi naman yung parang pahirap sa iyo kapag ito'y pinagagawa mo. Iba naman yung pinagagawa mo, pahirap sa iyo yun eh. Pero umahandar pa, aircon pa. Kontento ka muna, hintayin mo ang Panginoon. Wait upon the Lord. Hintayin mo ang Panginoon at ipapala ka niya. Matuto tayong maging satisfied. Yung bahay mo, gusto mong palakihin kahit na hindi naman kayo dumadami ng pamilya, yan muna. Para kung mangutang ka lang at ipagawa mo at pare-remodel mo dahil yung kapitbahay mo ay magandang pintura at naka-remodel, parang yung sa atin na iiwanan eh. Ano kaya? Ang mangutang kaya tayo sa bangko, gaganyan rin din kaya. Greedy. At isang desisyon na nakakapahamak sa atin. Pero kung satisfied ka, linisin mo, gawin mong malinis. At sigurado ako, ikaw ay mayroong kaginawahan. Kaya sabi pa nga, contentment is to be and grateful for what we have until God bless you more. Maging kontento tayo sa tinatangkilik nating kapatid. Ang tinitingnan ng ating Panginoon kung gaano tayo katapat sa Kanya. Kung nasa sa iyo at kaya mong ibigay at ibalik ang para sa Kanya, na nauukol para sa Kanya, dadagdagan ng Panginoon yan. Nakikita niya ang laman ng iyong puso. 1 Timothy 6:6 sabi nga, but godliness with contentment is great gain. Yung makadiyos na pag-ugali at puso, makakontento ka at hindi ka kailanman ito magiging greedy kung isinasaalang-alang mo ang Diyos na lagi mo siyang kinukonsulta sa buhay mo. And lastly, sabi nga sa Ecclesiastes 3:11 and 13, He has made in everything and beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God's done from beginning to the end. I know that there is nothing better for the people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God.
May nilagay palang eternity. Eternity sa ating puso ang Diyos. Yung parang vacuum. Vacuum na hindi napupuno. Gusto mo lahat. Material, lahat. Sige, kahit ibigay sa akin yan, gusto ko. Vacuum. Pero anong makapagpupuno dito? Ang sabi, ang Panginoon lang. Si Kristo lang ang magiging kasapatan niyan, kapatid. Ang mabuhay kay Kristo ay isang kasapatan at kapayapaan na dala-dala mo sa pang-araw-araw mo sa buhay. Kaya, ang mangyayari, isentro natin ang ating buhay kay Kristo, ipahubaya natin ang lahat. Konsultahin natin siya sa lahat ng ating ginagawa. Tanungin natin siya kung tayo yumayaman, bakit tayo yumayaman. At alam ko, mayroong sasabihin ng Diyos sa inyo. Hindi yung abang ikaw ay yumayaman at hindi nagtanong sa Diyos, sigurado ako, payaman ka ng payaman, paiwalay ka ng paiwalay. Palayo ka ng palayo. Kung saan ka dadalhin ng iyong kayamanan. Subalit kung payaman ka ng payaman at na kay Kristo ka, payaman ka ng payaman at nananatili kang payaman ng payaman, nananatili ka pa rin na nakasentro kay Kristo at siya ay galak na galak at hindi ka maubusan kailanman. Kaya nga po, wag ho tayong maging greedy kahit sa ating minana na walang bayad ang kaligtasan. Huwag kang maging greedy na ikaw lang ang ligtas, kapatid. Kundi ang nais ng Panginoon, ang natanggap nyo ng walang bayad, ipamigay nyo ng walang bayad. At ano yon? Ang buhay na walang anggan. Kaya kapag tayo ay tamad, greedy rin tayo. Kapag tamad ka, greedy ka rin eh. Ayaw mong ipaalam sa kapatid mo, sa kaibigan mo, na ikaw ay ligtas. Ayaw mong ipadama sa kanila ng kapayapaan. Ayaw mo siyang isyera. Bahala niya sana, masisiyabuntok pastor. Ibig sabihin na may greedy kang puso. Ang walang greedy, mayroon kang pag-ibig, malasakit, at ang tibok ng puso ni Kristo ay nasa sayo. Amen. Kaya sa gabing ito, tatanggap po tayo ng banal na hapunan at habang awak natin ang mga elemento, tayo manatili sa diwa ng pananamba sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayo at kumuha po tayo ng mga elemento.